Bumoto ba kayo nung May 12? Pag-uusapan po natin yan. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Ano ang experience nyo sa pagboto? Ano sa tingin nyo? Maganda ba yung conduct ng eleksyon? Okay ba yung inyong experience sa pagboto? Mas mahusay ba ang Miro kaysa sa Smartmatic? Akala natin walang problema no? Pero habang tumatagal, ang problema ho hindi dun sa proseso ng pagboto. Mukhang ang problema naging dun sa pagbasa ng machine at paglinis ng datos, no? Nakapagtataka kasi may tatlong issues na rene-raise ang ating mga election watchdogs, no? Ang una doon is yung pag-clean ng entries, no? Kasi under sa Smartmatic, walang transparency server at yun supposedly from MBOC bababa dun sa 9 na servers composed of yung COMELEC, may media, may predominant majority, may predominant minority, may PPCRB, may NAMFREL, no? Pero nakita natin bandang mga 7:30 PM or 8 PM parang may lininis na sa datos, no? Pagkatapos, the following day, nag-iba ang numero. Ang sabi nila, inayos lang namin yung double entry. Pero ang katakataka, ako bilang isang nangangampanya since 1998, 1995, no? Yung overvote na 16 million, ang sabi nila, yung overvote daw equivalent to 1.5 voters. Hindi ko maintindihan dun sa overvote, bakit dinidivide by 12? Overvote nga Ibig sabihin nung bumoto si Juan de la Cruz, sumobra sa senador. Pero ibang side naman yung sinasabing nag-overvote sa party list, no? Kung titingnan nyo ang balota natin national, tapos party list, no? Pagkahaba-haba nun. So ano ang overvote? Ang sabi nila, ang overvote sa party list, 3 million. Importante po yun kasi dun sa pagsasalansan kung sino ang dapat makakuha ng 3 seats, ng 2 seats, ng 1 seat, no? So yung overvote po, ito ba ay overvote na botante o overvote na boto? Kasi ang sinasabi nila, pag dinivide mo by 12, ito yung salansan. So, atin pong titingnan yan kasi meron pong ginagawa pa na random manual audit at titingnan natin kung saan babagsak itong mga issues. Ang kagandahan po, no, nakita natin yung awayan ng, hindi naman awayan, pero yung contest between Alyansa at saka Duterte 10, no, ng PDP. Makikita rin natin ang lalaking political dynasties ang naalis at meron rin namang dynasties na maintain dahil dun sa resulta ng election. Ang sinasabi po ay 87% of governors came from political families at 80% of district representatives had dynastic ties, no? Importante pong makita yan kasi dun sa unopposed districts ay 20% ang unopposed districts. Anong ibig sabihin yan? Tumakbo kung walang kalaban. Alam po nyo, ang demokrasya ay ukol sa choice, no? Hindi ho pwede na isa lamang, no? So, paano mo makukuha yung 50% plus 1, which is the majority, kung iisa lamang? So, ang tendency ho niyan, bumababa ang turnout, bumaba pa ang gustong bumoto kasi wala namang kalaban, sigurado ng panalo, no? Doon po sa 20% of district representatives were unopposed. Kung bibilangin po natin ang number of districts sa House of Representatives, 254 po yun. Ang 20%, ang laki po, 50. So immediately, yung 15 yan, kung sinong tumulong sa kanya at kung sinong pinangakuan niya ng boto niya para sa speaker, doon po pupunta. Ang party list po ay 64. Kaya napakahalaga po ang awayan dyan sa ang contest, hindi naman po awayan. Ang contest sa party list ay dahil napakalaki, 64. So isa siyang bloke sa House of Representatives. At usually po may caucus ng party list at may nanunumbrahan kung sino magli-lead ng party list caucus, no?
Tapos po, pag tiningnan po natin ngayon in terms of breakdown ng boto, pag tiningnan po natin ang local absentee voting, lumalabas po dyan, abay Duterte po ang nanalo. Sino ba ang local absentee voting? Militar, pulis, media, at yung mga government officials na nagtatrabaho on election day itself. Mahalaga pong tingnan natin yon kasi may signal na sinasabi itong mga botanteng ito. 9 out of 12 ay galing sa Duterte 10. At yung top 12, yung tatlo, ay naandun po si candidate Kerubin, candidate Honasan, at candidate Busita. Sila pong tatlo ay dating mga militar o pulis, no? So, nakita nyo yung paag doon, tumutulong doon sa kanilang kaalyado. Pero ang kapulisan at military ay bumoto ng Duterte 10. Sino yung pinakamataas na alyansa? Si candidate Ping Lacson na nag-register ng 15th rank dyan sa top 20. Pag pumunta naman po tayo sa overseas, no, yung overseas absentee voting, makikita rin po natin ang salansan, no? Sa Asia Pacific, ang nanalo po Asia Pacific and Middle East, ang nanalo ang Duterte 10. Pagdating po ninyo sa North America, ang nanalo po dyan, ang number 1 ay ang candidate Bam Aquino. Pagdating nyo ngayon sa Europe, ang nag-number 1 ay si Senator Bongo. So makikita nyo iba ang pulso sa bawat geographical area kung saan merong Pilipino. Makikita rin po mamaya natin ang alyansa. Ito po ang mapa ng sa alyansa kung saan sila nanalo. Makikita po nyo karamihan may sputtering sa Luzon. Pero pagdating po sa Duterte 10, naka-corner ang Mindanao, ang Cebu at ang Bohol. So may sputtering doon, hindi masyadong maganda ang performance sa Luzon. Pero pag tiningnan nyo ang Bam Aquino, Kiko Pangilinan, abay, tingnan po ninyo yung tatlong biggest regions, no? NCR, Region 3 at 4A. Talaga pong natrabaho nila. At interesante po yung sa NCR kasi talagang dala-dala sila. Ang balita ko, kahit ang campuses, university campuses, halos lahat nag-rally kay Kiko at saka kay Bam. No? Ang isang napakahalagang tingnan, traditionally ho, may tinatawag na Lingayen-Lucena Corridor eh. Ito po yon, no? Ang Lingayen-Lucena Corridor, parang tatama dyan yung Region NCR, Region 3, Region 4A. Pero kinuha ho ang Pangasinan, nasa Lingayen. Traditionally ho, meron ho tayong sinasabi sa kampanya, kung nanalo ka dito sa corridor na ito, mananalo ka ng national. Pero ang demographics ho niyan, nag-iba na. Pero meron ho diyang isang kandidato na talagang sinuyod yung corridor na yan. Yan po si Senator-elect Bam Aquino, no? So kung titingnan po natin ulit, no, ang Miro, magagamit na naman kasi meron pa tayong eleksyon. Hindi pa tapos yung ating election calendar. Pagdating po ng October, eleksyon sa BARM para sa parliament nila at eleksyon sa barangay SK sa December. So, dalawa pa ho yung eleksyon. Bakit ho napakahalaga niyan? Sana ho hindi tayo magkaroon ng problema ng overvote. Kasi doon matetest yung sistema ng Miro. Kasi may issue rin na 3.4 daw yung review, tapos 3.5 daw yung ginamit na software. So itong mga isyong ito, kailangan ma-address siya ng COMELEC kasi dumidepende dyan ang paniniwala ng tao sa conduct ng eleksyon, no? At tapos po, napakahalaga rin pong pansinin natin yung issue ng hybrid. Marami nang nagtatawag, mag-hybrid tayo. Ano ho ba yung hybrid? Abay, sa presinto binibilang, di ba ho? Tayo bumoto, pinasok natin sa machine. Meron nagsabi, ito ang boto mo. Yung iba sabi, ay bakit hindi tama? Isang tanong yon. Pangalawa ho, pagkatapos ng pagboboto, magpreprint sa election officers ng 9 copies at yung 9 copy pinapaskil sa labas, ito yung resulta. Pero ang gusto ng bayan, ang gusto ni Juan de la Cruz, bilangin sa presinto. Kaunti lang naman ho yun, 500 sa established precinct,
1,000 sa clustered precinct. So madaling mabilang. Yun ho yung ginagawa sa blackboard na taras. Kasi kung nakita ng taong bayan, ang nanalo ito at ang trinansmit ito, hihinga si Juan de la Cruz na hindi nawawala ang boto ko. Pero kung hindi ho natin gagawin ang counting sa presinto at magre-rely lang tayo sa transmission, magdududa ho tayo minsan, ano ba yung cleaning? Ba't lininis? Authorized ba silang linisin o dapat nakikita ng lahat ng servers na nalilinis? Pangalawa, ano ba yung overvoting? At saan nangyari yung overvoting? No? May datos kasi yan eh. Kung sinasabing 16 million, saan nangyari? Anong lugar nangyari yung overvoting? Kasi doon ho natin makikita, tama ba ang conduct? O may nangyari sa ibang lugar na nagdulot ng supresa sa resulta. Ultimo mga taga-party list, nagtataka, nasan yung boto namin? Ultimong kandidato sa national nagsasabi, bakit 42nd ng 42nd ako? Sa lahat ng bilang. Yung probability po, yung mga magagaling sa math, yan po ang dapat nating tingnan. So, ako po ay sumasang-ayon sa call for a hybrid election come 2028 para sigurado tayo sa ating boto. Ito po si Malu Tiquia. Like, share, and subscribe para po sa Maltik.